Ang motto ng ating simbahan sa taong 2025 ay Kilusang Espiritu Santo, magsimula muli. Simula pa noong pagtatatag ng ating simbahan at denominasyon, isinasagawa na natin ang Kilusang Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng kilusang ito, maraming tao ang nakatagpo sa Diyos, tumanggap ng biyaya at lumago ang simbahan. Ngunit sa kasalukuyan, nahihirapan ang ating bansa at ang simbahan. Sa panahong ito, kinakailangan nating muling simulan ang kilusang Espiritu Santo. At ang ating simbahan ang dapat manguna sa kilusang iyon. Kung gayon, anong uri ng kilusan nga ba ang tinatawag na kilusang Espiritu Santo? Una, ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan ng pananalangin sa mga wika. Si Jesus, nang siya'y muling nabuhay, ay unang sinabi sa kaniyang mga alagad, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Ito ay mula sa Juan Kabanata 20, talatang 22. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Bakit nga ba sinabi ni Jesus sa mga alagad na tanggapin nila ang Espiritu Santo? Sapagkat kapag tinanggap natin ang Espiritu Santo, lumalago ang ating pananampalataya. Sa Roma Kabanata 8, sinabi ni Apostol Pablo na ang Espiritu mismo ay nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito ay mula sa Roma, Kabanata 8, talatang 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag tinanggap natin ang Espiritu, siya mismo ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan. At dahil ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan, kapag tinanggap natin siya, binubuksan niya ang ating pangunawa at binibigyan tayo ng kapangyarihang sumunod sa salita. Kaya naman dapat nating tulungan ang mga mananampalataya na tanggapin ang Espiritu Santo upang ang Espiritu ang siyang magpalago ng kanilang pananampalataya. Kaya ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan upang tanggapin ang Espiritu ng Diyos. Kung gayon, ano ang katibayan ng pagtanggap ng Espiritu Santo? Ayon sa Biblia, kapag tinanggap ang Espiritu, ang tanda nito ay ang pagsasalita sa mga wika. Sa Gawa Kabanata 2, makikita natin ang unang pagbaba ng Espiritu Santo. Nang bumaba siya sa mga alagad, nagsimula silang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu. Ito ay mula sa Gawa Kabanata 2, talatang 4. At silang lahat ay nang-apuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. At sa Gawa Kabanata 10, makikita natin si Pedro na pumunta sa bahay ng senturyong si Cornelio upang mangaral ng salita ng Diyos. Habang nakikinig ang lahat sa pangangaral ni Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinuhos din ng Diyos ang Espiritu sa mga Hentil. At ito ay dahil narinig nila ang mga Hentil na nagsasalita sa mga wika at nagpupuri sa Diyos. Ito ay mula sa Gawa, Kabanata 10, talatang 44 hanggang 46. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga Hentil ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Nang magkagayoy sumagot si Pedro, ang Espiritu Santo ay hindi nakikita ng ating mga mata, subalit ang mga kasamang mananampalataya ni Pedro ay namangha, sapagkat habang nakikinig sina Cornelio at ang mga kasama niya, nagsalita silang lahat sa mga wika. Nakita ng mga kasamang Hudyo na ang mga Hentil ay nagsasalita sa mga wika, kaya nalaman nilang bumaba ang Espiritu sa kanila. Ibig sabihin, alam nila na ang pagtanggap ng Espiritu ay nagbubunga ng pagsasalita sa mga wika. At muli, isang katulad na pangyayari ang makikita natin sa Gawa Kabanata 11. Dumating si Apostol Pablo sa Efeso at nakatagpo niya ang ilang mga alagad na sumasampalataya kay Jesus. Tinanong niya sila, "Tinanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya?" Sumagot sila, "Hindi pa namin naririnig na mayroong Espiritu Santo."
Pagkatapos, ipinatong ni Pablo ang kaniyang mga kamay sa kanila at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. Nagsalita sila sa mga wika at nagpahayag ng propesya. Sila ay humigit kumulang 12 lalaki. Ito ay mula sa Gawa Kabanata 11 talatang 6 hanggang 7. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula at silang lahat ay may 12 lalaki. Mula sa mga halimbawang ito, malinaw na kapag bumaba ang Espiritu Santo, ang palatandaan nito ay ang pagsasalita sa mga wika. Ngunit bakit sa lahat ng mga kaloob ng Espiritu, wika ang unang ibinigay? Kung ang unang kaloob ay pagpapagaling, ang kahulugan nito ay pumunta ka at pagalingin ang mga may sakit. At kung ang ibinigay ay kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo, ibig sabihin noon ay pumunta ka sa mga sinasapian at palayasin mo sila. Ngunit dahil ang unang kaloob ay pagsasalita sa mga wika, ang ibig sabihin nito ay manalangin ka sa mga wika. Kaya ang mga nakatanggap ng kaloob ng wika ay dapat manalangin sa wika. Ito ang kalooban ng Diyos sa pagbibigay ng Espiritu. Kung gayon, bakit tayo dapat manalangin sa mga wika? Ayon kay Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 14, ang nagsasalita sa wika ay hindi nakakaunawa ang tao, kundi Diyos lamang, sapagkat sa Espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. Ito ay mula sa unang Korinto Kabanata 14, talatang 2. Sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Ang pananalangin sa wika ay hindi pakikipag-usap sa tao, kundi pananalangin sa Diyos. Alang sinuman ang nakauunawa sa panalangin iyon maliban sa Diyos lamang. Kaya kahit napakaraming tao o malapit silang nakikinig, walang sino mang makakaalam ng iyong sinasabi kapag nananalangin ka sa wika. Ang panalangin ito ay may lihim na likas, kaya maaari tayong manalangin saan man tayo naroroon. Bukod dito, kapag nananalangin tayo sa wika, nagiging madali ang pananalangin. Ang mahirap sa panalangin ay ang pag-iisip ng mga salitang sasabihin. Ngunit sa wika, hindi mo kailangang bumuo ng mga salita. Kapag ibinuka mo lamang ang iyong bibig, kusa nang lumalabas ang mga panalangin binibigkas ng Espiritu. Dahil madali itong gawin, kaya mong manalangin ng matagal at ng mas madalas. Kaya't ang pagbibigay ng kaloob ng wika ay isang utos at kalooban ng Diyos na tayo'y manalangin ng masigasig sa mga wika. Kaya ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan upang tanggapin ang Espiritu at manalangin sa mga wika. Kaya sa bagong taon, hinihiling ko sa pangalan ng Panginoon na lahat ng dumarating sa ating simbahan ay tumanggap ng bautismo ng Espiritu at magsalita sa mga wika. At yaong mga nakatanggap na ay lalong manalangin sa wika ng masigasig. Ikalawa, ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan ng kapuspusan ng Espiritu. Ayon kay Apostol Pablo sa Efeso Kabanata 5, talatang 18, inutusan niya tayong mapuspos ng Espiritu Santo. Ito ay mula sa Efeso Kabanata 5, talatang 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Ang utos na mapuspos ng Espiritu ay nangangahulugang mapuno at mapailalim sa kapangyarihan ng Espiritu. Ngunit bakit nga ba kailangan nating mapuspos ng Espiritu? Kapag ang tao ay nalasing, ang alak ang nagkokontrol sa kaniyang kilos. Ngunit kapag tayo'y puspos ng Espiritu, ang kapangyarihan ng Espiritu ang siyang umaakay at gumagabay sa atin. Pagkatapos ng kaniyang muling pagkabuhay, nilapitan ni Jesus si Pedro na nanghuhuli ng isda at sinabi, "Noong ikaw ay bata, ikaw ay nagbibihis at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka sa lugar na hindi mo ibig." Ipinahiwatig ni Jesus sa pamamagitan nito kung sa anong kamatayan luluwalhatiin ni Pedro ang Diyos. Ito ay mula sa Juan Kabanata 21, talatang 18 hanggang 19. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig.
Ngunit pagtanda mo'y iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Ito nga'y sinalita niya na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya sa Diyos. At pagkasalita niya nito ay sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. Ang ikaw ay nagbibihis at lumalakad kung saan mo ibig ay nangangahulugang kumikilos ayon sa sariling kagustuhan at pag-iisip. Ngunit ang bibigkisan ka ng iba at dadalhin ka sa hindi mo ibig ay nangangahulugang ang Espiritu Santo ang umaakay sa atin ayon sa kaniyang kalooban, hindi sa atin. Sinasabing si Pedro ay ipinako sa krus ng patiwarik bilang isang martir. Alam na ni Jesus noon pa kung paano mamamatay si Pedro at ipinakita ni Jesus na ang ganitong kamatayan ay magiging bunga ng paggabay ng Espiritu Santo sa buhay ni Pedro. Sa Mateo Kabanata 10, sinabi ni Jesus sa mga alagad na dadalhin sila sa harap ng mga gobernador at mga hari. Ngunit huwag silang mabalisa kung ano ang kanilang sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa pamamagitan nila. Ito ay mula sa Mateo Kabanata 10, talatang 18 hanggang 20. Oo, at kayo'y dadalhin sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa akin sa pagpapatotoo sa kanila at sa mga gentil. Datapwat pagka kayo'y ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaloob sa inyo ang inyong sasabihin. Sapagkat hindi kayo ang mga nagsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang sa inyo'y magsasalita. Sa panahon ng pagsubok at pag-uusig, madali nating ikaila si Jesus sa sariling lakas. Ngunit ang Espiritu Santo ang kumikilos sa ating puso at bibig upang ipahayag natin siya. Gayunman, ang ganitong kapangyarihan ng Espiritu ay hindi basta-bastang kumikilos sa sino mang nagsasabing tumanggap ng Espiritu. Sa aklat ni Ezekiel Kabanata 47, ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang isang ilog na umaagos mula sa templo at pinatawid siya roon. Sa una, ang tubig ay umabot lamang sa kaniyang bukong-bukong. Pagkatapos, sa kaniyang mga tuhod, pagkaraan sa kaniyang mga balakang at sa huli naging isang malalim na ilog na kailangang langkuyan at hindi na matawid. Ito ay mula sa Ezekiel Kabanata 47, talatang 3 hanggang 5. Nang ang lalaki ay lumabas sa dakong silanganan na may pising panukat sa kaniyang kamay, siya ay sumukat ng 1,000 siko at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang bukong-bukong. Muling sumukat siya ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang mga tuhod. Muli siyang sumukat ng 1,000 at pinaraan niya ako sa tubig na hanggang sa mga balakang. Pagkatapos ay sumukat siya ng 1,000 at isang ilog na hindi ko naraanan, sapagkat ang tubig ay sumasampa, tubig upang languyan, ilog na hindi mararaanan. Kapag ang tubig ay nasa bukong-bukong, malaya pa tayong kumilos ayon sa ating kagustuhan. Kapag ito'y umabot sa tuhod, nagsisimula na tayong mahirapang gumalaw. Ngunit kaya pa rin natin kontrolin ang ating sarili. Kung ito'y hanggang baywang, lalo nang mahirap, ngunit mayroon pa rin kaunting kakayahang gumalaw ayon sa sarili. Ngunit kapag ito'y umapaw at kailangan na nating lumangoy, nawawala na ang kontrol sa sarili, tayo'y nadadala na ng agos ng tubig. Ang larawan ng ilog ay isang malinaw na halimbawa ng ating karanasan sa Espiritu Santo. May mga taong tumatanggap ng Espiritu hanggang bukong-bukong lamang, bahagya nilang nararanasan ang kaniyang kapangyarihan. Ang iba na may hanggang tuhod o hanggang baywang, nakikilos pa rin nila ang kanilang sarili. Ngunit kapag puspos ng Espiritu, para bang lumalangoy tayo sa kaniyang daloy, wala ng sariling kontrol sapagkat ang Espiritu na mismo ang umaakay sa ating direksyon. Ito ang tunay na kahulugan ng kapuspusan ng Espiritu. Hindi na ako ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Espiritu. Kapag napuspos na tayo ng Espiritu, kahit ayaw nating magpatawad, kusa tayong nagpapatawad. Kahit hindi natin gustong magmahal, minamahal pa rin natin. Kahit tinatamad tayong sumamba o maglingkod, ginagawa pa rin natin ito.
Minsan, hindi ang nasa puso, ngunit oo ang lumalabas sa bibig, sapagkat ang Espiritu na ang nagtutulak at gumagabay sa atin ayon sa kaniyang kalooban. Kaya't ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan upang tayo'y mapuspos ng kaniyang presensya at kapangyarihan. Paano natin matatamo ang ganitong kapuspusan? Ito ay sa pamamagitan lamang ng taimtim na panalangin. Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kung ang mga taong makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Ito ay mula sa Lucas Kabanata 11, talatang 13. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kaniya? Ibig sabihin, kapag taimtim tayong humiling sa Diyos ng Espiritu Santo, tiyak niyang ipagkakaloob ito. Kung gayon, hanggang kailan ba tayo dapat manalangin? Sa hardin ng Getsemani, bago siya ipako sa krus, nanalangin si Jesus ng buong taimtim. 3 ulit siyang bumalik sa kaniyang mga disipulo at muling nanalangin. Sa ikatlong pagkakataon, sinabi niya, dumating na ang oras. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Ito ay mula sa Marcos Kabanata 14, talatang 41. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at mangagpahinga, sukat na, dumating na ang oras. Narito ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Nang manalangin si Jesus sa ikatlong pagkakataon, noon niya lubos na tinanggap ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Sa kapangyarihang iyon, siya ay nakasunod hanggang sa krus. Kaya hanggang kailan tayo dapat manalangin? Hanggang sa kaya na nating sumunod sa salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi pa rin tayo makasunod kahit sa maraming panalangin, hindi pa tayo tunay na puspos ng Espiritu. Ang tunay na tanda ng kapuspusan ng Espiritu ay ang ganap na pagsunod sa salita, gaya ng ipinakita ni Jesus. Kapag tayo'y puspos ng Espiritu, siya mismo ang umaakay sa atin upang sumunod sa lahat ng kaniyang mga utos. Kaya't ang kilusang Espiritu Santo ay isang kilusan ng pananalangin hanggang mapuspos tayo ng kaniyang presensya. Ang patunay ng kapuspusan ng Espiritu ay ang lubos na pagsunod sa salita ng Diyos. Kung may bahagi pa ng ating buhay na hindi sumusunod, hindi pa tayo ganap na puspos. Kaya sa taong ito, sa pamamagitan ng kilusang Espiritu Santo, naway mapuspos tayo upang sa bawat salita ng Diyos ay tumugon tayo ng o at sa ganong paraan ay mapaligaya natin ang Panginoon. Ang ikatlong aspeto ng kilusang Espiritu Santo ay ang kilusang ebanghelismo, ang kilusan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ang unang pagbaba ng Espiritu Santo sa lupa ay naganap noong araw ng Pentecostes. Tingnan natin ang Gawa Kabanata 2, talatang 1. At nang dumating na nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. Matapos umakyat si Jesus sa langit, ang mga alagad ay nagpatuloy sa pananalangin. At pagdating ng araw ng Pentecostes, bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Ang Pentecostes ay tumutugma sa pista ng ani sa lumang tipan, 50 araw pagkatapos ng Paskuwa. Sa araw na iyon, ang mga Israelita ay nagdadala ng unang bunga ng kanilang ani bilang handog sa Diyos. Sa ganitong paraan, ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa mga alagad sa mismong araw na ang mga Israelita ay nag-aani at nag-aalay ng kanilang mga unang bunga sa Kanya. At ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang araw ng Pentecostes at hindi ibang araw ay sapagkat may nais siyang anihin mula sa mga alagad. Ano nga ba ang mga bungang ito? Ang mga ito ay ang mga kaluluwang maliligtas. Ano ang unang ginawa ng mga alagad nang sila'y mapuspos ng Espiritu? Sila ay lumabas sa lansangan at ipinangaral ang salita ng Diyos. Si Pedro ay tumindig at ipinahayag na si Jesus na kanilang ipinako sa krus ay siya mismong Panginoon at Kristo. At sa araw na iyon, tumanggap ng bautismo ang humigit kumulang 3,000 katao. Ito ay mula sa Gawa Kabanata 2, talatang 41. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang gumawa upang ang mga alagad ay magpatotoo tungkol kay Hesukristo.
At sa pamamagitan nito, sila mismo ay naging mga alagad na sumusunod sa kaniyang mga salita. Sa madaling sabi, ang unang ginawa ng Diyos nang ibuhos niya ang Espiritu sa mga alagad ay ang pagpapahayag ng mabuting balita at sa pamamagitan nito ay ang paggawa ng mga alagad. Sa Gawa Kabanata 4, mababasa natin na habang nangangaral ng ebanghelyo ang mga apostol sa mga tao, sila ay dinakip ng Sanhedrin at sila'y inutusan na huwag nang magsalita o magturo kailanman sa pangalan ni Hesukristo. Pinagbantaan sila ng mahigpit upang hindi na muling maipangaral ang mga salita ni Jesus. Ngunit matapos silang mapalaya, nagtungo sila sa mga alagad at isinalaysay ang lahat ng nangyari at sabay-sabay silang nanalangin ng buong puso sa Diyos. At nang matapos silang manalangin, nayanig ang lugar na kanilang pinagtipunan at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nangaral ng salita ng Diyos ng buong tapang. Ito ay mula sa Gawa Kabanata 4, talatang 31. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. Ang mga alagad ay tiyak na natakot at nanghina ang loob dahil sa pagbabawal ng Sanhedrin na mangaral patungkol sa Panginoon. Subalit nang sila'y muling manalangin, napuspos silang muli ng Espiritu at sa kapuspusang iyon ay muling nakapangaral sila ng buong tapang. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo mismo ang siyang nagtulak sa kanila upang ipangaral ang salita. Malinaw na ito ang kaniyang kalooban. Pinuspos ng Espiritu ang mga alagad upang patuloy nilang maipahayag ang salita ng Diyos at mailigtas ang mas marami pang kaluluwa. Gaya nito, ang araw ng Pentecostes, ang araw ng pagbaba ng Espiritu ay kapareho ng araw ng pag-aani kung kailan iniaalay ng mga Israelita ang unang bunga sa Diyos. At sa araw na iyon, matapos silang mapuspos ng Espiritu, lumabas ang mga alagad upang ipangaral ang Ebanghelyo at gumawa ng mga bagong tagasunod ni Kristo. Bagaman sila'y muling pinagbawalan at tinakot na huwag nang mangaral, nanalangin silang muli at napuspos ulit ng Espiritu. At sa kapangyarihang iyon ay buong tapang nilang ipinahayag ang salita ng Diyos. Kaya't kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu, likas na bunga nito ang pangangaral ng salita, ang gawaing ebanghelyo. Sa pamamagitan ng gawaing iyon, maraming kaluluwa ang naliligtas. At ito ang dahilan kung bakit bumaba ang Espiritu sa araw ng Pentecostes upang isagawa ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, ang huling kaniyang ipinahayag sa mga alagad ay ito, "Ngunit tatanggapin ninyo ang kapangyarihan kapag bumaba sa inyo ang Espiritu Santo at kayo'y magiging aking mga saksi hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa." Ito ay mula sa Gawa Kabanata 1, talatang 8. Datapuat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Ang salitang kayo'y magiging aking mga saksi ay hindi nangangahulugang tayo mismo ang gumagawa nito sa ating sariling kakayahan, kundi ang Diyos ang siyang gumagawa sa atin upang maging kaniyang mga saksi. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas at tapang upang ipahayag si Hesukristo. Kaya nga, ang mga alagad ay nagbuwis ng buhay sa pangangaral tungkol kay Hesukristo, sapagkat hindi sila nagsalita sa sarili nilang lakas, kundi ang Espiritu mismo ang nagsalita sa pamamagitan nila at nagbigay ng kapangyarihang magpatuloy hanggang kamatayan. Gaya nito, ang huling bunga ng kilusang Espiritu Santo ay ang ebanghelismo, ang pagliligtas ng mga kaluluwa. Kapag tayo ay tunay na lumahok sa kilusang Espiritu, siya mismo ang gumagawa sa atin upang mangaral. At bunga nito ay ang pagdami ng mga kaluluwang naliligtas. Hindi ako ang tunay na nangangaral, kundi ang Espiritu Santo ang siyang gumagawa sa pamamagitan ko. Kaya nawa ay malinaw nating maunawaan na ang kilusang Espiritu ay isang kilusang ebanghelismo. At sa taong ito, pagpalain nawa kayo ng Panginoon upang makapagdala kayo ng mga bungang ebanghelistiko, mga kaluluwang maliligtas sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu. Ngayon ay ating ibuod ang mensahe. Ang tema ng ating simbahan sa taong ito ay kilusang Espiritu Santo, magsimula muli. Una,
Ito ay isang kilusan ng pananalangin sa mga wika. Kapag tinanggap natin ang Espiritu, tayo'y nagsasalita sa mga wika at sa pamamagitan nito'y nakapapanalangin tayo kahit saan at ng matagal. Ikalawa, ito ay isang kilusan ng kapuspusan ng Espiritu. Kapag napuspos tayo ng Espiritu, siya ang umaakay sa atin upang sumunod sa lahat ng salita ng Diyos. Ang tanda ng kapuspusan ay ang ganap na pagsunod, kaya dapat tayong manalangin hanggang sa kaya nating sumunod sa lahat ng kaniyang salita. Ikatlo, ang kilusang Espiritu ay isang kilusang ebanghelismo, sapagkat nang bumaba ang Espiritu, ang kaniyang unang ginawa sa pamamagitan ng mga alagad ay ang pagpapahayag ng ebanghelyo at paggawa ng mga disipulo. Kaya't sa pamamagitan ng parehong kilusan, dapat din nating ipalaganap ang ebanghelyo at magturo upang makagawa ng mga alagad ni Kristo. Ginagawa na ito ng ating simbahan noon pa at patuloy pa rin nating ginagawa hanggang ngayon. Ngunit ngayong taon, tayo ang dapat manguna at maging halimbawa sa lahat ng simbahan at mananampalataya. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bawat isa sa inyo upang magamit ng makapangyarihan sa gawaing ito ng Espiritu Santo. Amen.